na ito. Nagbigay siya ng isang magalang na ngiti at sinabi ang ilang salita. Ibig sabihin ko, hayaan na lang natin iyon. Senior Brother Lin, pakiusap, Junior Brother Hiao, napakalakas ng iyong talento, hindi ako magpipigil. Sa sandaling natapos siyang magsalita, gumawa ang matanda ng isang hand seal, at ang grand formation ng Mountain and Water sects ay lumikha ng isang hiwalay na lugar para sa kanilang dalawa. Ang matandang lalaki ay mukhang mahina, ngunit bigla siyang lumakas. At naramdaman ni Xiaoyan na humihina ang kanyang sariling lakas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, alam niya ang tungkol sa mga domain. Hindi nakakagulat na naglakas loob ang isang manifestation realm guide na hamanin ako. Sigurado, sapat na maganda ang mga paraan ni Senior Brother Lins. Kaya niyang gamitin ang formation upang mag-condense ng kapangyarihan ng isang domain. Ang matandang lalaki ay galit na sumugod upang umatake. Paumanhin, Junior Brother Xiao. Sa huli, ito ay opportunism pa rin. Humihiram ng kapangyarihan ng formation ng proteksyon sa bundok. Kalmadong ngumiti si Xiaoyan at pinuri siya. Senior Brother Lin, ikaw ay isa sa pinakamalakas na tao sa parehong henerasyon na nakilala ko. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang chaotic domain, na bumabalot sa domain ni Lin Yi. Agad, ang aura sa katawan ng matandang lalaki ay mabilis na bumaba. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Diyos ko, ano ba talaga? Nawalan ako ng kontrol sa aking domain. Huminga siya ng malalim at yumukod kay Xiaoyan. Junior Brother Xiao, umaamin ako ng pagkatalo. Ang nag-abang na karamihan ay tulala. Anong nangyari? Umamin siya ng pagkatalo bago pa man lumaban. Talaga bang ganoon kalakas si Xiaoyan? Tinitingnan ni Ling Jie si Xiaoyan ng may taos-pusong paghanga. Junior Brother Xiao, bakit ang mga patakaran sa aking domain ay ganap na nabaliktad ngayon? Parang ang lahat ng naintindihan ko tungkol sa mga formation ay mali. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing, dahil inilabas ko ang aking chaotic domain at ang aking domain, lahat ng kaayusan ay bumabalik sa kaguluhan. Maaari kong muling tukuyin ang lahat mula sa simula. Nang marinig iyon, hula ni Lin. Ganoon pala, iyon. Sigurado, ang kalahati ng chaotic physique ay nakakatakot noon. Hindi nakakagulat na natalo si Master. Pagkatapos ay tumingin si Xiaoyan kay Elder Liai at nagtanong, kaya, maaari na ba akong pumasok ngayon? Siyempre, ang matandang ito ay hindi bumabalik sa kanyang salita. Sa sandaling iyon, lumitaw ang sect leader ng Mountain Water Sect. Gusto ni Xiao Chenzi na kunin ang junior sister ko. Wala akong pagtutol, ngunit kailangan pa rin niyang dumaan sa aking pagsubok muna. Sa huli, siya ang Diyosa ng aking pangarap noon, at nabugbog ako ng maraming beses ng master mo sa pagsubok na ligawan siya. Walang imik si Xiaoyan. Ano ba? Ilang karibal ba ang mayroon ng master ko? Kailangan kong aminin, ang alindog ng shimo ko ay napakalaki. Nagtataka ako kung anong pagsubok ang gusto ng sect leader. O gusto mong makipagkumpetensya ang disipulo mo sa akin? Hindi. Hindi kasama ang pakikipaglaban. Tingnan mo ang buong Nine Heavens continent, natatakot ako na walang sinuman ang makakatalo sa iyo. Nakita lang siya na naglabas ng isang scroll at gumawa ng isang hand seal. Agad, isang gintong liwanag ang binaril patungo sa isang tuktok ng bundok na hindi kalayuan. Pagkatapos, isang malaking bundok ang sinipsip sa pagpipinta ng liwanag na iyon. Sumigaw si Xiang Yunyun sa takot. Hindi maaari. Doon nakatira si Shifu, sect leader. Ano ang ginagawa mo? Tumawa ang sect leader. Ang pagpipinta na ito ay ang kayamanan ng aking Mountain Water Sect, na nagtatala ng Dao at mga batas ng aming founding ancestor. Katumbas ito ng isang pseudo-emperor weapon. Nanlaki ang mata ni Xia Yans. Hindi nakakagulat na kaya nitong sipsipin ang isang Heaven Realm expert na tulad ni Shimo sa loob ng isang segundo. Kaya, ano ang iyong pagsubok? Hindi mo ako gusto na sirain ang landscape painting na ito, di ba? Tila sinabi ng mukha ni Xiaoyans. Hindi kaya ng mapagkumbabang lingkod na ito. Umiling ang sect leader at ngumiti. Ang pagsubok ko ay simple. Pumasok ka lang sa pagpipinta na ito at intindihin mo ang malalim na kahulugan ng founding ancestor. Pagkatapos ay maaari mong kunin ang junior sister ko. Nang marinig ito, galit na sumagot si Shen Yunyunan, sect leader, sinasadya mong sirain ang mga bagay-bagay. Ang pag-unawa sa malalim na kahulugan ay hindi isang bagay na magagawa mo sa kalahating oras.
Bukod pa rito, ang malalim na kahulugan ng founding ancestors ay aabutin ng hindi bababa sa mga dekada. Sa oras na maintindihan ito ni Senior Brother Xiao, magiging itim na ulit ang buhok ni Senior Dian. Sige na, sige na. Isang buwan sa pagpipinta ay isang oras lang sa labas, sabi ng sect leader ng mayabang. Anuman ang ganda ng aesthetic comprehension ni Xiaoyans, aabutin ng mga buwan bago siya lumabas. Xiao Chenzi, ito ay isang magandang pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Ang iyong talento ay natatangi. Naniniwala ako na lalabas ka agad. Lihim na bamantong hininga si Xiaoyan. Hindi ba ito lang ang pag-unawa sa malalim na kahulugan? Kailangan ko lang ng ilang minuto. Hindi niya mapigilan na maawa sa sect leader. Nakaharap kayo sa isang halimaw. Ngunit sa ibabaw, nagpanggap siya at sinabing, "Salamat, sect leader, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ito. Nagtataka ako kung ano ang naintindihan ng iyong founding ancestor. Kung ito ay ang kahulugan ng espada, swerte ako." Ngumiti ang sect leader. Ito ang daw ng tubig. Biglang nanlaki ang mga mata ni Xiaoyans. Hindi maaari. Ang daw ng tubig talaga. Ako nga ang MC. Dumating ang swerte na ito sa tamang oras. Dahil dito, hindi siya nag-atubili at tumalon sa loob ng pagpipinta. Ang sect leader, hindi alam na niloloko siya, ay tumawa at sinabing, "Mayroon akong kailangang linawin. Hindi ako mananagot kung maantala ko ang magandang oras ng master mo." Alam ni Xiaoyan na ang matandang lalaking ito ay walang magandang intensyon, ngunit sa kasamaang palad, mali ang pinili niyang labanan. "Makatitiyak ka, hindi kita sisisihin." Nakita lang si Zhou Wuji na sumusunod sa likod. Pilit siyang tumalon sa pagpipinta. "Isama mo rin ako." Hindi napigilan ni Sheng Yunyun na ikuyom ang kanyang kamao at nang uyam na sinabi, "Sect leader, naglakas loob ka bang magbalak laban kay Senior Brother Xiao? Hindi ka ba natatakot na darating si Senior Dion at babasagin ka kung mapalampas mo ang magandang oras?" Galit na tinitigan ng sect leader. "Ikaw na mabahong babae, bakit mo itinuon ang iyong siko palabas? Miyembro ka ba ng Mountain Water Sect?" "Siyempre hindi. Ang Shifo ko ay malapit nang magpakasal sa Chaotic Holy Land. Siyempre, miyembro na rin ako ng Chaotic Holy Land." Bigla, ngumiti si Shang Yunyun. "Haha, narinig ko na nakalusot na si Senior Daitan. Madali para sa kanya na bugbugin ka." Galit na galit ang sect leader na bumuhos ang luha at tumakbo pabalik. "Nako, bumababa ang mundo. Nagbabago ang inyong mga puso. Anong kasawiang palad para sa sekta?" Nagtanong si Shang Yunyun nang may pagkalito. Saan pupunta ang sect leader? Siyempre, babalik siya upang mag-deploy ng mas maraming tao, kung hindi, ang lalaking iyon na si Dian Tian ay talagang kakatok. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Shen Yunyuniz. Ito ay napakawalang katwiran. Ang natitirang mga karibal sa pag-ibig ni Daitan ay nalilito. "Sect leader, aalis ka. Ano ang dapat naming gawin? Hindi ka ba natatakot na ang susunod na bagay ay hahawakan ng deputy sect leader?" Nang marinig ito, ang deputy select leader, "Mayroon pa akong kailangang asikasuhin kamakailan. Dapat mo itong ibigay sa iba." Pagkatapos magsalita, nawala siya. "Hindi ko matatalo si Daitan. Walang hiya ka Dubai." Agad, tinawag siya ng sect leader pabalik. "Pakiusap, deputy sect leader, huwag kang tumakas. Malinaw na ako ang nauna tumakas." Ang mga disipulo ng Mountain Water Sect ay nakita ito at lahat ay tulala. Ang dalawang ito na mga quitter ay tiyak na hindi ang aming sect leader at deputy sect leader. Si Zhou Wuji ay sumugod kasama si Xiaoyan. Nakita ang tanawin sa harap niya, medyo natulala siya. "Ito, sino ako? Saan ito?" Ngunit tiwala si Xiaoyun. Hindi ba ito libreng daw comprehension? Bigla, nakita niya na ang bundok kung saan naroroon si Shimo ay nasa likod ng isang pader ng tubig. Agad siyang umabot at pumindot sa pader. Bigla, nagulat siyang malaman na lumakas ang kanyang lakas at ang depensa ng pader ng tubig ay lumakas din sa sandaling ito. Nakita lang si Xiao Wuji na sumigaw at direktang sinuntok ito agad pagkatapos. Siya ay parang isang bala na binaril palabas. Walang imek si Xiaoyan. "Ah, nag-aarte ka ba sa isang dula? Sa tingin mo ba ay mas malakas ka kaysa sa Mountain Water Sect Pseudo-Emperor na gagamitin mo ang iyong kamao upang buksan ang malalim na kahulugan?" Sinabi ni Zhou Wuji ng natural. Hindi ba ito tungkol sa pag-unawa sa malalim na kahulugan?
Paano mo ito maiintindihan nang hindi mo sinusubukan? Kaya, ano ang natuklasan mo? Medyo kumunat ang noo ni Xiaoji. Malinaw na, ang tubig ay napakalambot, ngunit ang pader na ito ay napakatibay. Naisip ni Xiaoyan sa kanyang sarili. Ang direksyon ng lalaking ito ay may katotohanan. Anong uri ng malalim na kahulugan ng daw ng tubig ito? Shockproof, bulletproof. Hindi lang iyon. Mukhang ang pader ng tubig na ito ang pagsubok, at napakahirap na sirain ito sa sariling lakas. Natatakot ako na kailangan kong intindihin ang malalim na kahulugan bago ko ito masira upang iligtas si Shimo. Dahil dito, agad siyang pumasok sa isang estado ng enlightenment system. Gamitin ang enlightenment sa pader ng tubig sa harap ko. Pagkatapos ng mahabang panahon, agad na binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Bakit? Tagumpay. Ang founding ancestor ay talagang nilinang ang Dao ng tubig. Tiyak, ngunit ang pseudo-emperor weapon na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang pananaw ng Dao ng tubig dito ay talagang masyadong walang katwiran. Naintindihan ni Xiaoyan ang malalim na kahulugan ng Dao ng tubig at narinig ang isang tunog ng pagkrak at ang pader ng tubig ay talagang nagkawatak-watak. Labis na nagulat si Shima nang makita ang eksena na ito. Diyos ko, bakit tinanggap ni Daitan ang ganoong halimaw bilang disipulo? Pumasok lang siya sa loob ng 10 minuto. Paano niya naintindihan ang malalim na kahulugan ng founding ancestor? Natulala si Zoji sa nangyari. Hinihipo lang ni Xiaoyan ang pader ng tubig at nagkawatak-watak agad pagkatapos. Maaari bang iyon ang naisip niya? Seryoso, ngunit sinabi ni Lucian Hua na naintindihan niya ang malalim na misteryo ng Grand Dao ng aming founding ancestor. Maaari na tayong umalis ngayon. Nani, bulalas ni Xiaoji na nanlaki ang mga mata. Tao ka ba? Anuman ang ganda ng iyong talento, hindi mo ito maiintindihan sa loob lamang ng ilang minuto. Dapat naintindihan mo ito noon, di ba? Ngunit kinutya siya ni Xiaoyunan. Kahit ang Tofo ay may utak, ngunit ikaw ay wala. Ang isang henyo na isang beses lang sa isang milenyo na tulad ko ay hindi kailangang intindihin ito ng maaga. Ganap na nasira si Zoji. Diyos ko, dapat ako ay isang walang kapantay na prodigy na may 2 ancient sacred bodies. Paano ako naging walang silbi kumpara sa kanya? Higit sa lahat, hindi ko siya matatalo sa laban. Bakit ipinanganak si Xiaoyan pagkatapos na si Xiaoji ay umiral na? Masyadong tamad si Xiaoyan na makipagtalo sa kanya. Shimo, bumalik na tayo. Bago makalbo si Xiangguo sa paghihintay, magalang na sumang-ayon si Lucian Wuan kay Xiaoyan, na sinasabing, okay. At pagkatapos ay tinapik si Zhu Wuji. Tara na, ikaw na malaking tanga. Kasabay nito, nag-iisip ang sect leader at vice sect leader na tumakas. Kung maglakas loob kang umalis, sisipain kita sa sekta. Subukan mo lang. Kung sipain mo ako, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa oras na sinilip mo ang isang taong naliligo. Ang mukha ng sect leader ay naging pulang-pula, at galit siyang sumigaw, ikaw na bastardo. Huminto ka riyan. Pinaalalahanan siya ng vice leader, tumahimik ka. Tumakas ka na lang. Tama. Tumakas muna tayo. Habang nagkasundo ang 2 sect leaders na tumakas ng magkasama, isang nakakabingi na tunog ang nagmula sa likuran. Lumingon sila at labis na nabiglan na bumaba ang kanilang mga panga. Hindi. Ilang minuto pa lang, di ba? Wala pang 1 minuto. Lumabas sila na ganoon na lang. Ang 2 sect leaders ng Shanri sect ay labis na nabigla na halos lumabas ang kanilang mga mata. WTF? Saan sila nakahanap ng isang taong kayang intindihin ang malalim na misteryo sa 1 minuto? Ang vice sect leader ay labis na nadismaya sa sect leader. Matanda, talagang takot ka ba kay Daitan? Hindi mo man lang naglakas loob na gawin ang pagsubok. Tinitigan ng blonde sect leader. Ikaw ang takot sa kanya. Ang buong sekta mo ay takot sa kanya. Siyempre, binuo ko ang pader ng tubig. Ganoong magandang pagkakataon upang turuan si Daitan ng leksyon. Paano ko ito palalampasin? Ano ang ibig sabihin niyan? Si Xiaoyan ay talagang tumagal lang ng 1 minuto upang intindihin ang malalim na misteryo ng Grand Dao ng aming founding ancestor. Hindi lang walang sino man ang pumihil sa kanya, kundi tinulungan pa nila ang disipulo niya na intindihin ang malalim na misteryo. Sect leader, talagang nagkamali ka sa pagkakataong ito. Galit na galit ang sect leader na binuksan niya ang kanyang bibig, walang masabi.
Sino ang nangangailangan sa iyo na ipaalala sa akin? Isara mo ang iyong bibig. Ngunit nagpakitang gilas, si Shaoyan sa harap niya. Sect leader, tinulungan mo akong intindihin ang malalim na misteryo ng Water Dao. Sana ay makapunta ka sa Chaotic Holy Land para sa isang selebrasyon. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Karaniwan akong abala, kaya hindi ako makakapunta. Agad nang umiti si Xiaoyan. Kung ganoon, ibabalik ko na si Shimo sa Chaotic Holy Land. Pagkatapos siyang umalis, labis na nagsisi ang sect leader na gusto niyang sampilan ang sarili niya ng 2 beses. Diyos ko, napakatanga ko. Nasample ako ni Daitan noong bata pa ako, at ngayon ay nasample ako ng disipulo niya. Sa daan pabalik, labis na nasasabik si Xiaoyun, iwinagayway ang kanyang espada at sumisigaw, naintindihan ko ang malalim na misteryo ng Earth, Water, at Wind Sword Dao. Isang hakbang na lang ako upang mapasuko ang Emperor Weapon sa Sword God Mountain. Nagtataka ako kung kailan ako bibigyan ng pamangkin na iyon ng Space Sword Da. Bigla, pinaalalahanan siya ni Lo Shenyuan, ang kasal ni Shizan ay dapat maging isang engranding okasyon. Naghintay ang mga tao ng libu-libong taon. Huwag kang mag-alala, ang balita ay kumalat na sa buong Nine Heavens Continent, lalo na sa Heavenly Emperor City. Sa panahong iyon, ang lahat ng mga prodigies ay magtitipon sa Chaotic Holy Land. Kasabay nito, ang mga tao mula sa Sword Pavilion ay dumating sa Heavenly Emperor City na karapat-dapat na maging #1 city sa jungle. Oo, ang Cheng kumpara dito ay isang liblib na nayo ng bundok. Sige na, ito ang tirahan ng Shin Heavenly Emperor na iyon na nagkaisa sa mundo. Tara na, susunod, pupunta tayo sa Chaotic Holy Land upang dumalo sa kasal ni Daitan at makita si Xiaoyun, ang #1 genius ng Zhongtu. Habang nandito na rin tayo, puno ng pag-asa si Hulang Shin. Okay, magandang pagkakataon ito upang purihin sila ng kaunti. Baka makilala natin si Brother Dugu. Sa isang brothel na hindi kalayuan, buong pagmamalaki na pinanood ni Qin Jian ang mga figure ng grupo. Tulad ng inaasahan, ang mga unang taong pumupunta sa jungle ay laging pumupunta sa dating kabisera ng aking pamilya na Qin upang tumingin. Umiling si Qin Bingua, anong dating kabisera ng pamilya ni Qin? Ngayon, ang pamilya lang namin na Qin ng North Sea ang nandito. Noong taong iyon, ang Supreme Empire ni Qin Heavenly Emperor ay tumagal lang ng 3 henerasyon bago ito bumagsak. Kung ganoon, ang prinsesa ba ay talagang may mana ng Heavenly Emperor? Tumango si Qin Bingyue. Oo, ngunit hindi mula sa aming ninuno. Ang pamilya namin na Qin ang nag-ingat nito. Natulala si Shin Ian. Kung ganoon, iniwan ito ng isang huling Heavenly Emperor. Hindi, iniwan ito ng Heavenly Emperor mula sa Archaic Era. Ang mga tala ng ninuno ay naglalaman ng tatak ng Great Emperor. Ngunit ang iniwan ng Heavenly Emperor na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa Chaos Great Emperor. Agad na naging bato si Qin Jian. WTF, mas malakas pa kaysa sa Chaos Great Emperor. Kung ganoon, anong antas iyon? Ngumiti si Qin Bingyue. Sige na, dapat tayong pumunta sa kasal ni Daitan upang makita kung ano ang tulad ng perspective horizon ng Chaotic Holy Land. Agad pagkatapos, lumipad ang dalawa sa kalangitan. Samantala, naguluhan sina Ye at ang iba pa na nanunood sa direksyon na nawala sila. Bakit sila pupunta sa Chaotic Holy Land? Hindi ba sila nandito upang hanapin ang mana ng Heavenly Emperor? Umiling si Ye. Ilang taon na ito, siguro hindi nila alam ang lokasyon ng mana. Ngunit tungkol sa Ye daw. Narinig na ba ninyo ang tungkol dito? Pinatay ni Xiaoyan ang isang collateral na disipulo ng pamilya namin na Ye. Sa pagkakataong ito, kailangan kong humingi ng katarungan. Ngunit si Xiaoyan ay malaking kapatid ni Xiaoji, kaya baka hindi siya madaling harapin. Isang pahiwatig ng tiwala ang kumislap sa mga mata ni Ye. Huwag kang mag-alala, nakausap ko na si Xiaoji noon. Sinabi niya na si Xiaoyan ay kasing lakas lang niya ngayon, ngunit pagkatapos kong mabuhay sa aking tribulation noong nakaraang beses, tumaas ang aking lakas sa isa pang antas. Sapat na upang talunin ang batang iyon. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng isang challenge letter. Yayang, pumunta ka muna sa Chaotic Holy Land at ibigay ito kay Xiaoyan.
Kung naglakas loob siyang patayin si Ye Dadao, kung gayon ang pamilya ko na Ye ay hindi na kailangang bigyan ng anumang mukha ang kanyang Sean. Sa araw ng kasal ni Daitan, kailangan kong talunin ang number 1 genius sa harap ng lahat. Bumantong hininga si Ye Jian ng may ginhawa. Si Ye Fei ay nanatiling tahimik tungkol dito. Naglakas loob siyang hamanin si Xiaoyan, kaya dapat siyang tiwala na mananalo. Maganda, sa pagkakataong ito, ipapaalam namin sa mga tao ng mundo na ang prodigy ng pamilya namin na Ye ay number 1 sa Nine Heavens Continent. Umaasa sa mga pananaw na nakuha mula sa pagpapakitang gilas, nagsimula siyang linangin ang extraterrestrial flying immortal at ang espada ng hinaharap. Napakakagiliw. Ang extraterrestrial flying immortal ay maaaring mag-condense ng espada ng nakaraan at hinaharap. Pinagsama ang espada ng kasalukuyan at ang tatlong espada, bigla siyang nabigla na matuklasan na ang future sword art na ito at ang celestial flight beyond the heavens divine power ay mayroong maraming pagkakatulad. Diyos ko, dapat nakita ni Di Xiaoyao ang future sword bago likhain ang celestial flight beyond the heavens. Hindi ba ito paggaya lang? Guess, Chaos Bell? Lahat kayong mga great emperors ay mga mambubulok, ha? Maaaring pumasok si Dao sa Heavenly Sword Holy Land at ninakaw ang kanilang future sword. Huminga ng malalim si Zhang Han. Tiyak, ang unang lugar na binisita niya ay kami. At pagkatapos na umakyat si Dandan sa Immortal Path, ang lahat ng sumunod na great emperors ay pumunta sa aming Holy Land upang humiram ng Chaos Sutra. Walang imik si Xiaoyin. Ngunit hindi ba ito pag-aaksaya ng oras kung lilikha sila ng mga banal na kapangyarihan na hindi angkop para sa kanila? Umiling si Zhong Han. Hindi, gusto lang nila ng mas maraming daan patungo sa kaliwanagan. Tanging ang mga may dalawa o higit pang mga daan ang maaaring maging heavenly emperors. Ganoon ba? Ngunit kung gagamitin ko ang Great Dao ng kaguluhan at ang espada Dao upang maging emperador? Ako ba ang magiging pinakamalakas na heavenly emperor? Kalimutan mo na. Linangin muna natin ang system. Gamitin ang enlightenment sa future sword. Agad na pumasok si Xiao Yun sa isang estado ng enlightenment ng mabilis. Nilinang niya ang future sword sa estado ng kasakdalan at naintindihan pa ang sword intent ng oras. Nakalulungkot, ang pag-asa lang sa future sword ay hindi sapat upang intindihin ang misteryo ng oras. Hahanapin ko ito ng dahan-dahan mamaya. Mayroon pa akong 1,681 na enlightenment na natitira. Susunod na system. Gamitin ang enlightenment sa celestial flight beyond the heavens. Agad na natulala si Han. Diyos ko, kaya talaga niyang pumasok sa isang estado ng enlightenment anumang oras. Ang isang freak na tulad ni Dandan noon ay talagang umiiral. Ngunit bakit siya nawala ng walang bakas? Hindi niya alam na ang kapatid ni Dandan ay si Xiaoyan. Kinabukasan, sa wakas ay kaya na ni Xiao Yun na pagsamahin ang tatlong espada ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Kahanga-hanga, ang celestial flight beyond the heavens ay perpekto na rin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko naintindihan ang misteryo ng oras. Ang espada ng nakaraan, kapag na-condense, ay maaari lang bumalik ng 1 segundo. Kung kaya kung bumalik sa sandali na Jin-isang ko si Dandan, ang aking celestial flight beyond the heavens ay magiging walang kapantay. Ngunit ang kapangyarihan nito ay nagtriple na ngayon, umaabot sa antas ng isang great divine power. Pagkalabas niya ng silid, narinig niya ang boses ni Fuing, ang young master na si Shanshu, na nakikipag-usap sa isang tao. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Si Haming ay pumatay ng maraming supreme physic holders, at mayroon pa ring mga taong naghahanap ng kamatayan. Inabot ni Fuing kay Xiaoyan ang isang challenge letter. Si Ye Fei iyan, ang number 1 genius ng Eastern Wasteland. Ngumiti si Xiaoyan. Hey, sigurado, isa pang junior. Maaari bang siya ang lalaking dumaan sa tribulation kasama ang clone ko? Ngunit Zhouji, sinabi mo ba sa kanya na malakas ako o hindi? Umikot ang mga mata ni Zhouji at sinabi ng totoo, syempre sinabi ko na malakas ka. Hindi naman mas malakas kaysa sa akin. Syempre, hindi niya sinabi ang ikalawang bahagi ng pangungusap na iyon. Nang maglinang ako sa Eastern Wasteland at dumaan sa tribulation, ang lakas ko ay direktang tumaas. Naisip ko na kaya kong talunin si Xiaoyan, ngunit sino ang nakakaalam na ang freak na ito na naghahanap lang na matalo ay siya sa kanyang puso.
Nagsindi si Zoji ng ilang patpat ng insenso para kay Ye. Ye Fei, hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi nagduda si Xiaoyan kay Xiaoji. Sa huli, siya ay isang tapat na lalaki. At paano magsisinungaling ang isang tapat na lalaki? Pareho ang naisip ni Ye Fei. Binuksan ni Xiaoyan ang challenge letter at tumawa. Alam na malakas ako at naglakas loob pa ring pumunta. Mukhang naging mayabang kakamakailan. Agad pagkatapos, boom, isang malaking kamay ang bumaba kay Xiaoyan, tila sinusubukan ang kanyang lakas. Kung ganoon ang iyong hiling, si Xiaoyin ay hindi lang umiwas, kundi lumipad pa ng diretso sa kalangitan, na naging dahilan upang magbago ng husto ang ekspresyon ni Fumes. Hindi plano ni Young Master na gamitin ang kanyang katawan upang harapin ang banal na kapangyarihan ng isang Great Emperor, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Zoji. Anong pagpapakitang gilas? Sa tingin mo ba ay lamok ka? Sinusubukang harapin ang isang bala ng walang armas. Agad pagkatapos, boom, si Xiaoyan ay nilamon ng isang nakakatakot na apoy, ngunit lubos na natakot si Fuing. Paano iyon posible? Talagang hinarangan ni Young Master ang atake na iyon gamit ang kanyang katawan, ngunit hindi man lang siya nawalan ng buhok. Bumantong hininga siya sa pagkabigo. Iyon lang ba? Katumbas lang ng siyam na Xiaoji. Galit na galit si Xiaoji na naging berde ang kanyang mukha. Ano ba? Naging unit of measurement na ako ngayon. Ngunit mas nabigla siya sa lakas ni Xiaoyans dahil ang atake na iyon ay napakalakas. Kahit na ang dalawa kong ancient holy bodies ay inatake, hindi sila mamamatay, ngunit mababalda sila. Ngunit hinarangan ni Xiaoyan ang atake na iyon. Hindi niya alam na ang katawan ni Xiaoyans ay mas malakas na ngayon kaysa sa isang normal na katawan. Ikinross lang niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nagsimulang magpakitang gilas. Hindi man lang ako makalmat ng maliit na yahe. Isipin na ang Shuang Undying Body ay ganoon lang kalakas, walang kapantay, ngunit tahimik. Talaga, galit na tumingin si Zhouji. Tama na ang pag-arte. Sige, hindi ito nakita ng mga yi. Ngunit sa unang pagkakataon, lumitaw ang pagdududa sa kanyang puso. Kailan ko kaya malalampasan ang freak na ito? Hindi ko siya gustong tawaging kuya, at maging bunso, niya habang buhay. Sa isang guest house malapit sa Chaos Holy Land, biglang natigilan si Ye, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ang sitwasyon? Nagmamadaling tanong ni Ye Jian. Gaano kalakas si Xiaoyan? Hindi ko masubukan. Ang layunin sa loob ng sulat ng hamon ay nawala ng walang trace ng pagtutol. Natigilan din si Ye Jian. Ha, paano iyon? Sa logika, hanggat lumalaban si Xian, masusubukan natin ang kanyang lakas. Kumunat ang noo ni Ye Fei. Ang sitwasyong ito ay may tatlong posibilidad lang. Isa, umiwas si Xiaoyan. Dalawa, direkta siyang napatay. Tatlo, si Xiaoyan ay 12-12 beses na mas malakas kaysa sa akin at hinarangan ang atake. Hula niya na hindi iilag si Xiaoyuni. Sa huli, siya ay isang tamang anak ng Diyos na may mukha. Ngunit hindi siya tiwala na kaya niyang patayin si Xiaoyun sa isang galaw. At ang ikatlong sitwasyon ay mas imposible pa. Si Xiaoji ay isang supreme physique holder. Paano siya magsisinungaling sa akin? Sinabi niya na ang lakas ni Xiaoyan ay mas malakas lang ng kaunti kaysa sa kanya, sa pinakamarami ay bahagya lang. At naniniwala siya na kaya niyang talunin si Xiaoyan sa sandaling ito. Si Xiaoyan ay dumating sa bawal na lugar muli. Matandang ninuno, ipatingin mo sa akin ang iyong lightning da. Gusto kong maintindihan ang misteryo ng kulog. Agad na umupo si Leo at nagtanong ng may pagdududa mula sa loob ng kabaong. Ang kasal ng master mo ay sa ilang araw na lang. Kailangan mong salubungin ang mga bisita sa kanyang lugar noon, kaya wala ka ng oras para intindihin ang malalim na misteryo. Kalmadong sinigurado ni Xiaoyan sa kanya, na sinasabing ang pag-unawa sa daw ng kulog ay hindi magtatagal, at matatapos siya ng napakabilis. Natigilan si Leo nang marinig ito, na gusto niyang bugbugin si Xiaoyan. Ano ang ibig mong sabihin? Napakabilis. Inabot ako ng matandang ito ng mahigit 2,000 taon upang maintindihan ang daw ng kulog. Kahit na kaya mong intindihin ito, aabutin pa rin ng ilang daang taon. Ahem, Leo ay lumabas mula sa kabaong, sinasabi kay Xiaoyan na huwag maglaro. Ang pag-unawa sa malalim na misteryo ay hindi isang bagay na magagawa sa loob ng ilang araw.
Ang pagpapakasal ay isang malaking bagay. Pumunta ka muna sa kasal. Walang imet si Xiaoyan. Kung ganoon, maaari mo bang bigyan ako ng makakain para hindi ako magutom? Sumpa ko na aabutin lang ako ng isang araw sa pinakamarami. Isang araw lang. Ngumiti si Leo nang may pagkamalikhain, sinisignal, okay, dahil malamang hindi naman maiintindihan ng batang ito ang kahit ano sa loob ng isang araw, hayaan na lang siyang subukan. Sa ganoong paraan, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng isang stream ng kidlat upang balutin si Xiaoyan. Ito ang aking daw ng kulog. Ang malalim na misteryo ng pagkasira ay halos nasa quasi-emperor level na. Agad na pumasok si Xiaoyan sa isang estado ng enlightenment system. Gamitin ang enlightenment sa malalim na misteryo ng pagkasira. Daw ng kulog. Ang mga puntos ng enlightenment ay naubos na parang baliw. Naintindihan ni Xiaoyan na ang pagkasira ay ang wakas ng lahat ng bagay. Isang oras pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata, may mga sinag ng liwanag na lumabas. Naintindihan ko na, si Leo sa tabi niya ay tulala. Ano ang naintindihan mo? Kahit ang matandang ito sa Great Emperor Realm ay hindi maaaring maging ganito kabilis. Malamang nagsasalita lang ng walang katuturan ang batang ito muli. Ngunit agad pagkatapos, biglang inilabas ni Xiaoyan ang Thunder God Slash. Ang kapangyarihan na inilabas mula sa atake na ito ay naglalaman ng malalim na misteryo ng pagkasira. Bumagsak ang panga ni Leo sa labis na pagkabigla. Diyos ko, gaano katagal na, bata? Naintindihan mo talaga ang malalim na misteryo ng pagkasira ng ganoon kadali. Sa loob ng wala pang isang oras, hindi pa rin sapat ang tingin ni Xiaoyan. Tumalikod siya upang tingnan si Leo, na tulala pa rin. Grand Ancestor, mayroon ba tayong mga senior na lumakad sa landas ng daw ng apoy? Gusto ko ring intindihin ang malalim na misteryo na iyon. Ang binatilyong ito ay pumili ng ilang emperor, scriptures at ginaisang ang battle ancestor na natutulog sa loob ng libu-libong taon. Lumabas na, kahit ang 8,000 taong gulang na mga Grand Ancestors ay naglakas loob lang na linangin ang isang emperor scripture. Ngunit si Xiaoyan ay pumili ng 4. Pagkatapos maunawaan ang malalim na misteryo ni Leo, sinabi ni Xion na hindi ito sapat at gusto niyang intindihin ang malalim na misteryo ng daw ng apoy rin. Halos bumagsak si Leo paatras. Naunawaan mo na ang 5 uri ng Chaotic Profound Mysteries. Hangin, lupa, tubig, kulog, at ngayon gusto mo ring intindihin ang malalim na misteryo ng apoy. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Hindi ko pa masabi sa iyo. Ito ay dahil sa Emperor Weapon sa Sword God Mountain. Tuwirang sinabi ni Xiaoyan, well, gusto kong mag-practice ng Cosmic Sword Cannon ng Myriad Demon Battlefield, ngunit kailangan iyon na intindihin ang lahat ng 5 malalim na misteryo ng lupa, hangin, tubig, apoy, at kulog. Nag-aalalang tumingin si Leo. Maliit na buma, huwag kang maging masyadong sakam, o sasayangin mo ang oras sa tamang landas. Tumawa si Xiaoyan ng may pagkamalikhain, sinasabing hindi siya mag-uunawa ng masyadong malalim. Ang sorda ay paunang pag-unawa lang. Matapos ang tamang landas, unti-unti ko itong uunawain. Biglang naintindihan ni Leo, maliit na buma, mayroon kang malaking ambisyon. Gusto mong lakarin ang 2 daos ng sabay upang maging isang Heavenly Emperor, ha? Ngunit iniisip ang kakayahan ni Xiaoyan sa Enlightenment, baka talagang may pagkakataon siya, ngunit wala sa aming mga miyembro ng Holy Land ang lumalakad sa landas ng daw ng apoy. Medyo nadismaya si Xiaoyan, ganoon pala. Kung ganoon, maaari ba akong maglinang ng iba pang Emperor Scriptures? Ang pag-practice ng ilan pang Emperor Scriptures, baka makatulong sa akin na maging pinakamalakas na trump card ko. Kung iba siya, direkta sanang tumanggi si Leo. Ngunit ang kakayahan ni Xiaoyan sa Enlightenment ay hindi inaasahang nakakatakot. Ang pag-practice ng isa pang Emperor Scripture ay maaaring makatulong sa kanya ng malaki. Dahil dito, sumang-ayon siya. Ngunit ang Emperor Scripture ay nasa Battle Ancestor. Dadalin kita roon. Battle Ancestor. Medyo nasa sabik si Xiaoyan. Matagal na niyang gustong makilala ang fossilized old bone na ito. Hindi inaasahan, ang taong nakahiga sa kabaong ay hindi mas matanda kaysa sa kanya. Nanlaki ang mata ni Xiaoyan. Diyos ko, ito ang pinakamatandang fossilized bone battle ancestor ng Chaos Holy Land. Ngunit, siya ang pinakabata.
Huwag kang magulat. Ang battle ancestor mo ay may evergreen body. Kahit napatay na siya ngayon, magiging bata pa rin siya ng ganito. Ano ba ang sinasabi ko? Hindi napigilan ni Xiaoyan na maging sarkastiko. Ha, kung ganoon kalakas ang battle ancestor, hindi ba iyon ang supreme body? Pinatay ko minsan ang isang evergreen body sa True Dragon's Nest. Napakawalang kwenta. Walang imik si Liu. Anong ibig mong sabihin sa walang kwenta? Pangalawa lang iyan sa second-tier divine body ng supreme body, at kinukutya mo ang battle ancestor sa harap niya. Hindi ka ba natatakot sa karma? Agad pagkatapos, isang boses ang umalangaw mula sa loob ng kabaong. Haha, ang physique ay hindi nagdidikta ng tagumpay sa hinaharap. Nang sumali ka sa Chaos Holy Land, hindi ka ba isang mortal body? Agad na nagpakita si Leo ng may sala na ekspresyon. Paumanhin, ninuno, ginambala ko ang iyong tulog. Pagkatapos sabihin iyon, tinitigan niya si Xiaoyan. Lahat ay dahil sa mapagpahiwatig na maliit na bunga na ito, na nagpagising sa ninuno. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang buhay ng ninuno? Huwag kang mag-alala, ang kamalayan na ito ay ang naiwan pagkatapos ng huling paggising. Hindi ito nag-aaksaya ng buhay. Tiningnan niyang muli si Xiaoyan. Maaari bang magising muli ang ninuno? Mabilis na umiling si Xiaoyan at sinabing, hindi. Ang huling beses na nagising ang ninuno ay salamat sa tatak na naiwan sa Chaos Bell. Isang beses lang ito maaaring gamitin. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang battle ancestor. Ang lahat ay tulad ng kanyang hinulaan. Sigurado, milyon-milyong taon na ang nakalilipas, alam niya na isang pangalawang Chaos Body ang lilito sa Chaos Holy Land sa hinaharap. Agad na natigilan si Xiaoyan. Ano ang ibig mong sabihin yan? Malungkot na sinabi ng battle ancestor. Dapat mong malaman na bago sumali sa aming Holy Land, hindi pinahihintulutan ng cultivation. Tumango si Xiaoyan. Siya ay isang transmigrator at upang kumpletuhin ang unang misyon ng sistema, hindi siya nag-cultivate sa loob ng 16 na taon. Siya ay nagmumura pa rin sa mga patakaran na iyon sa kanyang puso, sinasabing pinalampas ng Holy Land ang napakaraming henyo. Ngunit sinabi ng battle ancestor na ang patakaran na ito ay iniwan ng Chaos Great Emperor bago umakyat sa Immortal Path. Ang layunin nito ay upang maghintay para sa pangalawang Chaos Body. Dahil bago linangin ang Chaos Scripture, walang ibang cultivation techniques ang maaaring linangin. Ngayon na naghintay kami sa iyong Chaos Body, maaari mo bang hilingin sa Chaos Bell na tulungan akong baguhin ang mga patakaran para sa pagtanggap ng mga disipulo? Sa huli, hindi maraming tao ang magbibigay ng 16 na taon ng cultivation para lang sumali sa Chaos Holy Land. Agad na tumango si Xiaoyan. Pupunta ako at magtatanong agad, ngunit maaari ba akong pumili ng isang Emperor's Scripture? Siyempre, maaari ka, maliit na sinungaling. Dalhin mo siya roon. Pagkatapos nito, dinala ni Liu si Xiaoyan upang pumili ng isang Emperor's Scripture. Ang Holy Land ay may 6 na Emperor's Scriptures. Hinayla ni Xiaoyan ang lahat ng iyon. Ang Heavenly Demon Dance na ito ay para sa mga babaeng cultivators at ang Ancient Divine Elephant Art ay para sa mga banal na hayop. Hindi angkop. Ang 3 Heavenly Emperor's Scriptures. Ito ay kawili-wili, ngunit ganap na walang laman sa loob. Tumawa si Liu. Haha. Ang Emperor's Scripture na ito ay napakakaiba. Walang sino man ang makakakita sa nilalaman nito, at kailangan mong kolektahin ang 13 volume nito. Kalimutan mo na. Kung ganoon, linangin muna natin ang 3 ito. Ang Undying Demon Art, ang Thunder Extinction Record, at ang 5 Elements Holy Scripture. Nang marinig ito, nanlaki ang mata ni Liu. Diyos ko, kasama ang Chaos Scripture. Anak, gusto mong linangin ang 4 na Emperor's Scriptures ng sabay. Kahit na mataas ang iyong enlightenment, imposible pa rin iyon. Sa sandaling ito, ang Undying Old Ancestor ay biglang lumitaw at sinabing, maaari mong linangin ang iba pang 2, ngunit ang Undying Demon Art ay hindi maaaring linangin ng pabaya. Seryoso, sa tingin mo ba na pagkatapos patayin ang isang Changshan body mula sa Taichu clan sa True Dragon Nest, matatakot ako sa ilang walang kwentang physique? Maaari bang ikumpara ang basura na iyon sa Battle Ancestor? Nang marinig iyon, si Zhang Dele ay parang, wow, malamig na pawis, dude. Nanlaki ang kanyang mga mata. Walang kwentang physique.
Iyon ay isang second-grade divine body sa ibaba lang ng Supreme. At sinasabi mo ito sa harap mismo ng Battle Ancestor. Sigurado ka ba na cool iyan? Ang kaluluwa ng Battle Ancestor ay lumabas mula sa kabaong na lumulutang sa paligid nila. Siya ay parang wisps ng berdeng enerhiya na may mahiwagang halo sa likod niya. Magkabilang kamay na nasa likod, nakapikit ang mga mata, nakangiti. Sabi niya, ang isang physic ay hindi nagdidikta ng iyong mga tagumpay sa hinaharap kapag sumali ka sa Chaos Holy Land. Hindi ka ba isang first grade, mortal body, ha? Ang isang physic ay hindi nagdidikta ng iyong mga tagumpay sa hinaharap kapag sumali ka sa Chaos Holy Land. Hindi ka ba isang first grade mortal body, ha? Kinakamot ni Zongdile ang kanyang ulo, tumatawa ng mahiyain. Sisihin ng batang ito sa pagsasalita ng walang katuturan, na ginambala ang ninuno. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mahabang buhay? Tumingin si Xiaoyan sa Battle Ancestor. Paumanhin, Battle Ancestor. Winagayway ito ng Battle Ancestor. Relax. Ang wisp ng kamalayan na ito ay naiwan lang mula sa huling pagbawi ko. Hindi ito makakaapekto sa aking pangunahing sarili. Tumingin ang Battle Ancestor kay Xiaoyan. Ikaw si Xiaoyan, di ba? Maaari bang makabawi muli ang ninunong tagapagtatag? Tumingin si Xiaoyan at nagtanong, nag-uulat sa Battle Ancestor, imposible. Ang huling beses ay dahil sa iniwan ng ninunong tagapagtatag ang isang wisp ng kanyang aura sa Chaos Bell. Ngumiti ang Battle Ancestor sa kanya. Tulad ng inaasahan, naisip ng matandang ninuno ang lahat ng bagay 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Naguguluhan si Xiaoyan, nagtanong, Battle Ancestor. Bakit mo sinasabi iyan? Paliwanag ng Battle Ancestor dahil ang matanda ay nagtakda ng isang patakaran para sa Chaos Holy Land na tumanggap ng mga disipulo, walang cultivation na pinahihintulutan bago sumali. Ang layunin ay upang mahanap ang pangalawang Chaos Body. Malamang alam mo ito. Ang paglinang ng iba pang mga techniques ay ginagawang imposible na linangin ang Chaos Sutra. Ang mga mata ni Xiaoyan ay lumiwanag na parang sa wakas ay nakuha niya ang sagot. Ganoon pala iyon. Kaya pala ako pinigilan sa loob ng 16 na taon pagkatapos ng transmigrating. Ngumiti ng mas malawak ang Battle Ancestor, idinagdag, ang patakaran na ito ay isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumaba ang aming Chaos Holy Land. Siya yon, ngayon na nabuo mo ang Chaos Body. Tulungan mo akong tanungin ang diwa ng Chaos Bell kung maaari ba nating sirain ang patakaran na ito. Sumang-ayon si Xiaoyan. Oo, tatanungin ko siya mamaya. Maaari ba akong pumili ng isang Emperor Sutra ngayon? Ngumiti ang Battle Ancestor. Siyempre, sabi niya kay Jiang Dil, Xiao, dalhin mo siya roon. Tiningnan ni Zhang Dale ang Battle Ancestor, naghihintay ng kumpirmasyon. Pagkatapos makuha ang go-ahead, dinala ni Zhang Dile si Xiaoyan sa study at itinuro ang paligid. Mayroong 6 na Emperor Sutras sa kabuuan. Heavenly Demon Dance, Primordial Divine Elephant Art, Heavenly Emperor Sutra, Undying Devil Art, Thunderclap World Extinction Record, 5 Element Sacred Sutra. Kinuha ni Xiaoyan ang isang libro, binuklat ito. Ang Heavenly Demon Dance ay para sa mga babaeng cultivators. Ang Primordial Divine Elephant Art ay mas angkop para sa mga demonic beasts. Ang Heavenly Emperor Sutra ay nangangailangan ng lahat ng 3 volume upang linangin. Pagkatapos ay kinuha niya ang Undying Devil Art, Thunderclap World Extinction Record, at 5 Element Sacred Sutra. Hawak niya ang mga ito sa kanyang dibdib at nagbigay kay Zhang Dalai ng isang malaking ngiti. Kaya, lilanangin ko ang Undying Devil Art, Thunderclap World Extinction Record, at 5 Element Sacred Sutra. Nanlaki ang mata ni Zhang Dalai nang makita ang 3 libro, at nagpapawis siya ng husto. Wow! Idinagdag ang Chaos Sutra, plano mong linangin ang 4 na Emperor Sutras ng sabay-sabay. Kahit na ang iyong comprehension ay napakaganda, iyan ay baliw lang. Sumingit sa kanilang usapan, pumasok si BUI, ang mga kamay ay nasa likod. Sandali. Maaari mong linangin ang Thunderclap World Extinction Record at ang 5 Element Sacred Sutra, ngunit hindi mo maaaring basta-basta na linangin ang Undying Devil Art. Lumingon si Xiaoyan at Zhang Dele upang tingnan si Bumi. Nagtanong si Xiaoyan, mayroon bang mapanganib tungkol sa paglinang ng Undying Devil Art? Ang lalaking tinawag na matandang ninuno ay sumagot, una,
Upang linangin ang Undying Devil Art, kailangan mong humanap ng isang taong may magandang talento upang maging pilferness, magtanim ng isang demonic seed, at maghintay ng 7,749 na araw upang anihin. Ngunit sa panahon ng anihan, kailangan pareho kayong nasa parehong realm. Ang pagkabigo ay nangangahulugang kamatayan. Ang kanyang mukha ay naging napakaseryoso. Isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ko na hindi ka matatalo sa parehong realm, kaya hindi ka natatakot, ngunit mayroong mas mahalaga. Ang paglinang ng Undying Devil Art ay parang paghiram ng kapangyarihan ng isang Devil Lord. Magkakaroon ka ng isang demonic seed na itinanam sa iyo ng Devil Lord. Nagulat si Xiaoyan. Mayroon din iyan. Tumango ang matandang ninuno. Oo, kaya, kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng Devil Lord ng higit sa 3 beses, ang demonic seed ay mag-a-activate at ang iyong kapangyarihan ay kukunin ng Devil Lord. Kaya, pinapayuhan kita na huwag mo itong linangin. Hindi man lang kumaibot si Xiaoyan. Tinitigan niya ang libro, ipinapaliwanag, ang Undying Devil Art na ito ay maaaring pilitin ka na umakyat sa isang realm sa maikling panahon. Kahit na mayroong 3 beses na limitasyon, ito ay isa pang life-saving trick. Nagpa siya akong aralin ito. Alam ng matandang ninuno na hindi niya mababago ang isip ni Xiaoyans. Kaya, sabi niya, dahil ganoon, sasabihin ko na rin sa iyo ang isang bagay. Lihim akong nagtanim ng isang demonic seed sa quasi-emperor ng Holy King sects na si Ma Shekshi. Kapag na-condense mo ang demonic origin, hanapin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang demonic origin niya upang anihin mo siya mamaya. Medyo nalilito si Xiaoyan. Nagtanong siya, hindi mo ba siya aanihin mismo? Medyo nahihiya ang matandang ninuno, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag, at sa wakas ay sinabi ng may pagsisisi, gusto ko, ngunit siya ay isang quasi-emperor. Kalimutan mo na kung kaya ko bang umakyat. Kahit na kaya ko, hindi ko siya matatalo. Ang dahilan kung bakit ako nagtanim ng demonic seed ay upang samantalahin ang isang bihirang pagkakataon. Bilasan mo at bumalik at i-condense ang iyong demonic origin. Ngunit sa halip, agad na umupo si Xiaoyan, ang mga kamay ay nasa meditative pose. Sa harap mismo ng mga mata ng matandang ninuno, naglabas si Xiaoyan ng malakas na spiritual energy. Ito ay pula at itim, umiikot sa paligid niya na parang gusto itong maabsorb. At si Xiaoyan ay kalmado lang, hindi natatakot, sinasabi, matandang ninuno, hindi na kailangang maghintay na bumalik ako. Magsisimula na akong mag-condense ng demonic origin ngayon. Naisip ng matandang ninuno, ngumingisi sa kanyang ulo. Sa tingin mo ba ay ganoon kadali na linangin ang isang Emperor Sutra? Inabot ako ng 500 taon upang i-condense ang demonic origin. Isang segundo pagkatapos, tumalon pabalik ang matandang ninuno, na bigla, nauutal. Bakit ikaw? Ikaw, sumigaw si Xiaoyan, matandang ninuno. Na-condense ko na ang demonic origin. Sa harap mismo ng matandang ninuno na gumugol ng 500 taon upang gawin ito, ginawa lang ito ni Xiaoyan sa isang kisap mata. Ito ay isang kabuoang krisis para sa matandang ninuno. Medyo nahihiya siya, ngunit iniisip niya, anong klaseng talento ito? Ito ay panloloko. Halos tumawa sa galit, ngumiti ang matandang ninuno sa kanya ng may pagmamahal. Ang iyong talento ay talagang hindi masama. Orihinal na inabot ako ng 5 buwan upang intindihin ito. Ngunit kailangan mong tandaan na ang Chaos Mystery ay ang iyong pundasyon. Si Xiaoyan, na nagko-concentrate pa rin ng demonic origin, ay nagtanong ng walang muwang, matandang ninuno, akala ko narinig kong sinabi mo na inabot ka ng 500 taon upang i-condense ang demonic origin. Mali ba ang narinig ko? Pinanatili ng matandang ninuno ang ngiti sa kanyang mukha, dahan-daang tinanggihan ito. Mali ang narinig mo, 500 taon. Haha. Magiging ganoon ba kasama ang talento ko? Si Xiaoyan, na walang kaalaman, ay patuloy na nagpipilit at sa wakas ay sumabog ang matandang ninuno. Hindi na maitago, bigla siyang sumagot. Ano, bilasan mo at maghanda na tanggapin ang demonic origin. Hindi ko lang inaamin. Sige na, anong magagawa mo tungkol dito? Tinulungan siya ng matandang ninuno na tipunin ang demonic origin, sinasabing, narito, sa pamamagitan nito, magiging kwalipikado ka na anihin ang demonic seed ni Mushi. Tuwang-tuwa si Xiaoyan na kinuha ito mula sa kanya. Oo, ang itim at pulang bola na iyon ay sa wakas na absorb,
dahan-daang nagsanib sa dibdib ni Xiaoyans, na nagbibigay sa kanya ng ganap na malakas na lakas. Sa sandaling nagsanib si Xiaoyan dito, ang puwersa ay nagpatalsak sa kanya, ngunit nasiyahan siya dito sa isang sandali at pagkatapos ay nakalusot. Naramdaman ng demonic origin, mas nasasabik siya kaysa kailanman, masayang iniisip, Diyos ko, ito ay mid-stage ng out-of-body realm. Kahanga-hanga, nakita siya ng matandang ninuno na ganoon at pinaalalahanan siya, sige, bumalik ka na at maglinang. Susunod, haharapin mo ang Nirvana realm. Iyon ang pinakamapanganib na yugto para sa iyo bago maging isang santo, kaya mag-ingat ka. Yumukod si Xiaoyan ng may paggalang. Opo, matandang ninuno. Tumalikod siya at umalis, iniisip, ang cultivation base ng Nirvana realm ay magiging hindi matatag, ngunit ang katawan ay hindi magiging immortal. Ang demon skill ay maaaring mag-condense ng undying demon body. Ang kulog ay sumisira sa record ng mundo na naglalabas ng 9 na pagliko ng kulog, at ang 5 Elements Holy Scripture ay nagpa-practice ng 5 Element Holy Body na maaaring magpataas ng pagkakataon na makapasa para sa sarili. Nakakalungkot na ang pagpili ng isang tao na maging demonic seed ay isang mahirap na problema. Marahil ang Holy Land Exchange meeting ay magkakaroon ng pagkakataon sa Emperor Pick. Nakilala ni Xiaoyan si Lin Xia sa sandaling nakita niya siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang inihahayag niya, Senior Brother, masama ito. Si Deng Shenwang ay naging isang santo. Kumunot ang noo ni Xiao Yunyan at nagtanong, ano ang kinalaman niyan sa atin? Sa sandaling mayroon ng isang Holy Land na naging isang santo, kailangan nilang magsagawa ng isang Saint Conferral Ceremony at gusto ng lalaking iyon na si Deng Shenwang na itakda ang seremonya sa parehong araw ng kasal ni Senior Uncle Dieters. Maaari mo bang paniwalaan kung gaano iyon nakakagalit? Galit niyang sinabi. Si Xiaoyan, na mukhang walang pakialam, ay sinigurado siya. Iyon pala iyon. Hindi nakakagulat na nagmamadali ka. Ngunit huwag kang mag-alala, junior sister. Pupuntahan natin ang Deng Shenwang na iyon at aayusin ang score. Nang walang sinabing iba, ang dalawa ay agad na lumipad sa kalangitan. Ang boses ni Lin Xiaoyas ay umalingaw-ngaw pagkatapos niya. Senior Brothria, hindi ba masyadong mapanganib para sa ating dalawa lang na pumunta? Sumagot si Xiaoyan ng may ganap na kumpiyansa. Relax, siya ay isang bagong akyat na santo lang. Ang senior brother mo ay maaaring pigilan siya na parang pagbabaliktad ng kanyang kamay. Medyo natulala si Lin Xia, bumubulong ng madilim sa sarili. Trintrato niya ang mga santo na parang mga gulay lang. Samantala, pabalik sa Shenwang Peak, lumingon si Dong Yutong at sinabing, malaking kapatid, sa pagkakataong ito ay sa wakas ay napigilan mo si Din Ian. Mula ngayon, hindi na natin siya kailangang iwasan pa. Narinig ito ni Deng Shenwang at sinabing, iwasan, tatawagan ko itong isang tactical retreat. Ang pag-iwas kay Daitan, napakapangit na paraan ng pagsasabi niyan. Kung hindi ka ang sarili kong kapatid, sinampal na kita. Sumagot ang matanda, tama. Ang nasa ibaba ng isang santo ay mga langgam lang. Si Daitan ay isang mas malaking langgam lang ngayon. Iyan ay tama. Isa na akong santo ngayon. Ikinross niya ang kanyang mga braso at sinabing mayabang, sinabi ng matanda. Gayunpaman, malaking kapatid. Kung itatakda natin ang Saint Conferral Ceremony sa parehong araw ng kasal ni Daitan, natatakot ako na hindi niya ito palalampasan. Oh, sumanghal si Deng Shenwang at sumagot, paano kung hindi niya ito palampasin? Ang Saint Conferral Ceremony ko ay natural na ako ang mag-aayos. Kahit ang Holy Master ay hindi maaaring makialam. Sino ba ang inaakala ni Dayan na siya? Narinig ito ni Dang Gitong at nagtanong, malaking kapatid, ang matandang ninuno na maaaring buhayin si Ancestor Rhea ng aming Chaos Holy Land ay tila humahanga kay Xiaoyan ng mas lalo. Hindi lang niya pinaalalahanan si Xiaoyan, kundi sadyang sinampal din ako. Maaari bang magkaroon ng gulo? Nag-aatubili siyang nagtanong. Alam mo ba kung sino ang matandang ninuno na iyon? Sumagot ang matanda. Nilockdown ng Holy Land ang impormasyon. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang taong iyon. Iyan ay totoo. Ito ang pinakamalaking suporta natin. Sabi ni Deng Shenwang, pagkatapos ay sumanghal. Kaya ano? Ang kasalukuyang Xiaoyin ay tulad ng kanyang master, Dayan, mga langgam lang. Huwag mo nang banggitin na siya ay isang quasi-divine child lang. Paano kung siya ay isang divine child?
Pag-usapan natin yan kapag nabuhay siya hanggang sa araw na maging santo siya. Bigla, isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Dong Xinwang, lumabas ka rito. Narinig ito ni Dong Yutong at sinabing, boses ni Xiao Yans. Nababaliw na ba siya? Sinampal ni Dong Shenwang ang kanyang kamay sa mesa sa galit. Xiao Yan, mayabang na tulad ng kanyang master, Dian, isang simpleng Shattered Void Realm Aunt, naglakas loob na maging walang galang dito. Talaga bang iniisip niya na ang aking saint status ay para lang sa show? Sa ganoong paraan, umalis sina Dong Shenwang at Dong Yutong sa silid at lumabas. Nakita sila ni Xiao Yan at itinuro si Dong Shenwang. Pinapayuhan kita na baguhin mo ang petsa ng Saint Conferral Ceremony agad o magdurusa ka sa mga kahihinatnan. Narinig ito ng lalaki at sumigaw, bata, naglakas loob kang takutin ang isang santo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Napakamapangahas. Talaga bang iniisip mo na ang matandang ito ay hindi naglakas loob na disiplinahin ka? Sa ganoong paraan, umabot siya at nagcast ng isang spell. Nakita ito ni Linnea at nag-aalala siyang tinawag. Hawak ni Xiao Yan ang gintong garapon sa kanyang kamay at sinigurado siya, Junior sister, huwag kang matakot. Sa sandaling iyon, naglunsad si Dong Shenwang ng isang atake sa kanila. Agad na pinalaki ni Xiao Yan ang gintong kampana, na hinarangan ang kanyang atake. Pareho silang bumulalas ng sabay-sabay, Chaos Bell. Hindi na pinapayagan silang magsalita pa. Umabot si Xiao Yan at nagcast ng isang spell. Ito ang hiniling mo. Ang gintong kampana ay tumanggap ng kanyang spell at lumaki ng lumaki, ganap na hinarangan ang kanyang atake. Agad na naglunsad si Dong Shenwang ng isang counterattack. Ang kanyang kapangyarihan ay nagbanggaan sa Chaos Bell sa loob ng isang sandali bago ang atake ay naibalik. Agad na tinanggap ni Dong Shenwang ang kanyang sariling atake, lumilipad pa atras at sumusuka ng dugo. Si Dong Shenwang ay tinamaan ng kanyang sariling atake at bumangga ng diretso sa isang malaking guwang sa bibig. Nakita ito ni Dong Yutong at nag-aalala siyang tinawag, malaking kapatid, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako, sagot niya. Naging mapotla ang mukha ni Dong Yutong habang bumubulalas siya, paano ito posible? Sinaktan talaga ng bastardo na ito si Big Brother. Umusad si Xiao Yan at sinabing, Dong Shenwang, pinapayuhan kita na baguhin ang petsa ng Saint Conferral Ceremony. Kung hindi, kapag dumating ang iyong Saint Conferral Ceremony, gagamitin ko ang Chaos Bell upang gawing patag na lupa ang lugar na ito. Tingnan natin kung mayroon ka pa ring mukha upang magsagawa ng Saint Conferral Ceremony. Nagsalita si Dong Shenwang. Junior, huwag kang maging mayabang. Talaga bang iniisip mo na makokontrol mo ang Chaos Bell? Huwag mong kalimutan na alam din ng matandang ito ang Chaos Spell. Ang matandang ito ay isang tunay na santo. Ngayon gusto ko talagang makita kung nakikinig sa iyo ang Chaos Bell o sa akin. Sa ganoong paraan, nagcast siya ng isang spell upang kontrolin ito. Itinaas ni Dong Shenwang ang kanyang kamay. Ang kanyang aura ay bumuhos ng siksik, na naging dahilan upang bumulalas siya. Ang kanyang swerte ay mabilis na bumabalot sa super-duper giant golden bell ni Xiao Yans. Ginamit niya ito at sumigaw, Dian, fused. Nagpakita si Dian sa likod niya. Nakita ito ni Xiao Yan at sinabing, Dong Xinwang, matapang ka, naglakas loob na kontrolin ang Chaos Bell sa Chaos Holy Land nang walang pahintulot. Hindi ka ba natatakot sa parusa ni Leos? Narinig niya ito at sumagot, ang disipulo mo ang kumuha ng kontrol sa Chaos Bell muna. Kung gusto ni Leo na parusahan ng isang tao, kailangan niyang parusahan siya muna. Kung hindi, paano niya makukumbansi ang lahat? Sa sandaling natapos siyang magsalita, ang kanyang chi ay bumalot sa gintong kampana. Tumawa siya ng malakas ng ilang beses, inikot ang kanyang mga mata pabalik, at sinabing, maliit na bata, ngayon ay hahayaan kitang maranasan ang tunay na kapangyarihan ng isang Emperor weapon. Karaniwan ay wala akong pagkakataon na gamitin ang Chaos Bell. Sa pagkakataong ito sa wakas ay may pagkakataon akong subukan ang kapangyarihan nito. Nakita ito ni Xiao Yan, tiningnan siya, at sinabing, masaya ka lang dahil ginawa mong umalag ng kaunti ang Chaos Bell. Utos ni Xiao Yan, tigil. Agad, huminto rin ang kampana, nahuli siyang walang paghahanda bago pa man siya makapag-celebrate, at ganap siyang nalilito.
Inikot ni Dong Shenwong ang kanyang ulo ng may hindi paniniwala, bumagsak ang kanyang panga habang sumisigaw, "Ikaw, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit hindi tumutugon ang Chaos Bell sa tawag ko?" Sumagot siya, "Dahil masyado kang pangit, kaya hindi ka pinapansin ng Chaos Bell. Tanging isang gwapong lalaki na tulad ko ang karapat-dapat na gumamit ng isang Emperor weapon." Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.